Doble banta sa Albay. Posibleng sumabay sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ang ulang dadalhin ng bagyong Mario sa Bicol Region. Ayon sa PBOX, maaari magkaroon ng lahar kung magbubuga ng pyroclastic material ang bulkan at umulan. Kaya naman minamadali na po ang paglikas sa mahigit 4,000 pamilya sa 6 to 8 kilometer extended high danger zone. At live mula sa Legazpi, Albay, saksi si Isay Reyes. Isay? Igan, Vicky, nakakaranas nga tayo ng malakas na ulan dito sa Legazpi, Albay, kaya't natatakpan ng makapal na ulap. Ito nga pinakabunganga ng Bulkang Mayon. Hindi tulad kagabi, Igan, Vicky, ay nakikita natin yung mismong aktibidad na nangyayari dito sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ngayon, wala tayong ideya. Pero sa kabila nito, patuloy na nakakapagtala ang PBOX ng ilang rockfalls at earthquake na indikasyon na nag-aalburoto pa rin ang Bulkang Mayon. Hindi tulad kagabi kung kailan may mga namataang fragments mula sa lava dome ang Bulkang Mayon. Hirap masilip ang bulkan ngayon kahit kasi may mga aktibidad pa tulad ng mga pagyanig at pagkahulog ng mga bato sa Mayon. Natakpan naman ito ng mga ulap. Ang pagiging makulimlim ng kalangitan, inaasahang may kasabay ng ulan bukas ng umaga sa Bicol Region ayon sa datos ng The Weather Company. Dalayan ng bagyong Mario kahit pa hindi ito tatama sa lupa. Sa Legazpi hanggang Biyernes ang masungit na panahon. Kaya naman lalong mahalaga ang paglilikas ng mga nasa palibot ng Bulkang Mayon kahit siksikan na tulad sa Kamalig, Albay. Mahirap naman. Kaya lang, siyempre, wala lahat pa tayo magagawa. Na ganito. Siyempre, ligtas mga bata yan eh. Hindi naman po kayo nahihirapan. Medyo. O kahit kulang ng mga supply tulad ng tubig, gaya ng naranasan sa Ligao City. Ang problema namin, tubig. Hindi lang kasi lava ang posibleng ibuga ng Bulkang Mayon tulad ng nangyayari na. Mas delikado raw kung maglabas din ng pyroclastic materials ang bulkan tulad noong taong 2001. Ibig sabihin may kasamang mainit na gas, abo, bato o buhangin na masamang sabayan ng pag-ulan dahil nagiging lahar. Kung ang magiging eruption niya is explosive, so magkakaroon siya ng mga tinatawag natin ng mga pyroclastic materials, and then umulan, those materials will become a lahar. Minsan ang nalasa ang naipong lahar mula sa Bulkang Mayon nang dumaan ang bagyong Reming sa Bicol noong 2006. Kabilang ang lahar sa mga sinisisi kung bakit umabot sa mahigit 700 ang namatay dahil sa bagyong Reming. Hindi aktibo ang Bulkang Mayon nang dumaan ang bagyo. Paano pa kaya kung aktibo tulad ngayon? Nailikas na ang halos 3,000 pamilya mula sa 6 na kilometrong palibot ng bulkan o permanent danger zone. Target ding matapos na ang paglilikas ng mahigit 4,000 pamilya na nasa 6 to 8 kilometer extended high danger zone. Dinaanan ko ang ilang bahagi niyan kaninang umaga. Sa barangay Alcala sa Daraga, nakilala ko ang ilang nag-aantay para mailikas. Hindi namin alam kung kailan kami pauwiin. Mahirap po ba yun para sa inyo? Dahil walang pera. Yung mga anak, siyempre, yung mga magulang nila nag-anak buhay, yun, sila sa evacuation. Sobrang hirap po dahil kasi 3 na anak ko eh. Ako lang mag-isa pupunta doon. I think we have achieved already our evacuation targets. 100%. Makikita nyo dun sa 6 to 8, there are only 4 towns. Kamalig with 1191, Ginubatan with 2274, Ligao with 818, and Tabaco with 2478. Pero again, nandito lahat. Ang critical lang sa akin is Kamalig, which is 1191. Na-achieve na yun ng Kamalig. Mapaminsala man ang pag-akyat din ng magma sa bunganga ng Mayon ang dahilan kung bakit tila nabubuo na muli ang mga crack. Kaya inaasahang babalik ang sikat nitong perfect cone. Mayon para ano yan, it looks pretty, no? Pero inside is very muscular. It's so tricky. Mga ravines dyan, ang tataas, ang mga river systems dyan, pagkalalaki, at saka ang mga bato. It's a very tricky mountain. Eruption na ang turing sa pagbuga ng lava ng Mayon. Pero hindi pa nangyayari ang hazardous eruption na mas delikado dahil may ibinubugang mga bato at material pataas. Bawat galaw ng mga gas doon, may mga ano yun, mga maliliit na pagsabog. Parang ganun lang yun. Pero hindi naman ibig sabihin na lalabas yun as may ash column. Doon lang internal explosions.
Sa pinakahuling update na ating nakuha, so 4,800 na target na ma-evacuate na nakatira dito sa 6 to 8 kilometer na high-risk zone ay nakapag-evacuate na ng 4,600. Kaya't patuloy ang paglalagay ng Philippine Army ng mga choke points at checkpoints nang sa gayon ay masiguro na walang mga residente na babalik dito sa mga danger zones hanggang masigurado na ligtas na nga ang mga lugar na ito. At live mula rito sa Legazpi, Albay, ako si Isay Reyes, ang inyong saksi.